Good morning everyone. Good morning sa inyong lahat. Good morning. Mag-good morning tayo mga tiyay kasi papasok na si Ziki. At ayan na po yung mga gagamitan niya. Dala-dala na niya yung letter, excuse letter. At saka, sige na. Ayan na po siya mga tiyaying. Alis na po si Ziki. Punta na po siyang school. Praise God. Na ano na po siya. Na tika muna. Saan ba yung ano natin? Saan yung ano ke? Yung ano ba? Gikuha ni mo? Liabi. Ha? Ay na siguro sa sakyanan. Diri lang kaagi yo. Ngano nga naon nimo sapatos nimo? Ayan na po. Medyo nag-ano si Ziki, nag-slim. Dahil dalawang araw o tatlong araw nag-ano. O dalawa lang yung pintada. So, dito si Sky. Paliguan kita mamaya, Sky. Ngayon lang. Hello, mga tiyaying once again. Ipakita ko sa inyo, mga tiyay, ang ating dagdag ulam natin, mga tiyay. Matagal na din akong, ilang days na akong hindi nakakain ng tuyo. Sobrang miss ko na, mga tiyay. Iba dito sa Pinas kasi pag na-miss mo yung mga pagkain ganito, andyan ka agad. Pwede na tayo makabili sa mga tindahan. Yan. Sarap, no? Sarap, sarap, sarap. Paano natin kasi medyo ano na. Medyo malakas ang apoy. Yan. So, meron tayo ditong mayroon din tayong itlog. Saan ba ning mga maitlog tayo. Mayroon pa nga ditong paksiw na bangus na nakalagay yan sa ref. At ito naman ay corned beef kanina. Yung pinaano ni Ikiboy. Nagpaluto siya ng corned beef. So, ako naman, dahil hilig tayo ng ganito, nagluto ng tuyo, mga tiyayin. Hindi ko dinamihan ang ano ba yan? Ang mantika, mga tiyay. Ayoko ng madaming mantika. Ano ba to? Patayan na natin ang apoy. So, yun mga tiyay, ang ating breakfast. Mag-breakfast tayo kasi dami nating mga trabaho. Ayun doon, mga tiyay. Katatapos ko lang mag-washing dito. Nagsabon tayo dito, nagmap tayo dito din. Pinaliguan ko itong dalawang mga makukulit. Tapos na yan sila. Pero dahil hindi ko pa na-arrange sa mga upuan, hindi ko pa muna pinasok si Sky. Diyan ka lang muna, Sky. Si Luca nga ayaw kong papasukin sana. Kaso, nag-washing din ako doon sa sa grahe natin. So dito, ano ko na lang to mamaya, patuyuan ko na lang ng mayroon tayong map dyan. So dito, mga tiyo, sobrang dumi, Hindi pa ako makapag-map dito kasi may gawin pa si Rimrem dito, mga tiyo. Ito yung mga natin. Tika muna. Yung tiles natin ba, ilagay pa to dito. So, 30 pieces pa yung una kong binili. Tingnan natin kung hanggang saan ang kaya ng 30 pieces, mga tiyayin. So, yun, makala talaga kami dito pa ngayon. So, yung diyan sa pintuan, ko lang muna siya ng map siguro para
Medyo malinis-linis din. Pero dito, okay naman dito mga tiyaying. So, kain muna tayo mga tiyay. Luto na yung ano ko, kanin. With rice yan mga tiyaying. So, i-ano muna natin ha. Dala-dala na niya yung later, excuse later. At saka, sige na. Yan na po siya mga tiyaying. Alis na po si Ziki. Punta na po siyang school. Praise God. Na ano na po siya. Hello mga tiyay. As usual mga tiyaying. Dito na naman tayo sa ating palaundry. Kasi mga tiyay, yung mga biddings ang inoperasyonan ko ngayon. Pero, mayroon talagang isang bidding mga tiyaying na sa palagay ko hindi to siya kasya. Kaya dalhin ko na lang to sa laundry shop. Doon na lang sa mga commercial laundry. So nakapag ano na tayo ng isang malaking bidding. Tapos na po. Pero hindi ko na lang siniset up sa dry only mga tiyay. Ang ginawa ko, kasi napaka gaan na ba? Yung super light na siya mga tiyayin kasi napiga ng maigi dito. Medyo lang may kunti pang medyo moist ng kunti. Kaya naisipan ko nang ano muna doon, isampay sa likod. Tayo mga tiyay. Housekeeper ang ating dating. Tagalaba. Taga luto, taga-linis lahat. Taga-alaga ng mga bata, mga estudyante ko mga tiyaying. At lahat-lahat na talaga mga tiyay. So dito tayo. Ayan na po yung sinampay kong bidding. Okay naman pala. Mabango ang kanyang resulta. Maano sa mga tiyaying, pigang-piga na ba. Pero dahil may init, ano ko muna, isampay ko muna mga tiyay. So tingnan ko dito kung mayroon tayong harbat yan mga tiyay. Gulay natin dito, munting gulay natin, mayroon tayo dito kinukunan ng tops. Tingnan din natin tong ating mga may bunga na pala. Pero last day kinuhaan ko to ng mga bunga. At palagi nating sinisilip si saging. Baka may may hinog na siya mga tiyaying at maunahan tayo ng mga ibon. Pero sa palagay ko wala pa. So hayaan muna natin sila dyan. At dito tayo dadaan. Dito tayo dadaan mga tiyay. Ayan. Ganito ang natin dito sa labas. Dito sa bandang likod. Hindi pa natin dan nasunog yung pinutol natin dito na bayabas. Kasi pa mga tiyaying, everyday talaga umuulan. So dito tayo. Dadaan tayo dito mga tiyay. Kinain na ng So yan. Yan ang ating mga trabaho dito. Yan ang ating mga linabahan kagabi So mamaya kunin ko na yan para tupi na natin kasi na yan, tuyo na yan mga tiyaying. Pinawisan na tayo mga tiyayo. Ganito ang yung katulong sa bahay. Wala tayong magawa kasi tayo na lang dito. Dalawa lang kami dito sa bahay, pero sa next Monday mag-isa na ako dito sa bahay araw-araw dahil may pasok yung mga bata na.
Dalawang bata lang yung nandito. Isang 17 years old at isang 13 years old. And then, mga tiyaying, papasok na si Walter sa Lunes. At si Ziki ay last Monday lang siyang pumasok pero absent ka agad ng 3 araw. So ngayon lang ang first pasukan ni Ziki is today. Dahil nilalagnat siya ng kibali 3 araw. 2 ang araw na nilalagnat siya. So 2 araw is 48 hours yun. And then, ika-third day, nag-relax na siya. Nakaligo na siya niyan, pero nag-relax na. Pinarelax ko na lang muna sa bahay. So, ngayon lang siya pumasok, mga tiyay. At yun. Ako ay busy. Ang lang na sa trabaho ko dito, ang naka-delay lang lahat ng trabaho ko dito is rim-rim. Kasi yung mga niya mga gamit niya, hindi para umpisahan yung diyan pag lagay ng mga tiles dito. Hindi pa na umpisahan mga tiyayin. Dito sana Hindi pa na umpisahan kasi gusto kong linisin dito banda. Kaya lang, yun. Tinatamad siguro napagod din sa kahapon mga tiyayin kasi buong araw din siya nagtrabaho. 2 days siya nagtrabaho. And then kagabi, nag-search siya sa kasi yung pag-set up ng washing machine ba, yung medyo nagkabulolyaso o medyo hindi pa masyado na set up ng maigi. So, pina-finalize na niya yung set up and then naglabas siya kagabi dyan para studyhan niya kung tama na ba yung set up niya. So, medyo okay naman siya ngayon. So, ang ginawa ko, ako na nagpatuloy. So, tiningnan ko kung okay ba yung mga biddings. And then, okay naman mga tiyaying. Maliban lang sa isa dyan, So, kasi super laki yung isa. Hindi yan pwede matakot ako baka masira ba. So, dalhin na lang natin yan sa commercial laundry shop para doon ko na lang yan palabhan mga tiyay. So, yun. Tapos na tayo sa ating palans mga tiyay. At ito ngayon ang ating ang ating sitwasyon. Daming mga tiyay, daming pawis ko dito. Kasi nagpunta ko doon sa likod din. Yun, mga ginagawa ko dito sa loob din ng bahay. Nagtaka ako bakit hindi malamig yung buga ng hangin o isang electric fan. Siguro kailangan na yan linisin ba. So yun mga tiyay. Update kita later. Hello mga tiyaying. Magandang hapon sa inyong lahat. Hindi na kayo dito sa lilinis ko dito banda mga tiyaying. Naglinis tayo ng sasakyan natin kasi grabe napapagod na talaga ako kanina. So ngayon medyo ngayon ko lang na hawakan muli yung phone ko mga tiyaying at walis tayo dito banda na naman. So, kailangan natin to dito walisan dahil maalikabok dito at minsan dito namin ilagay yung mga aso. Baka mayroon na namang mga ticks and fleas ba na nandito dito sa simento. So, ang ginawa ko, ko na lang muna sila. Iwalisan ko muna yung para safety yung mga aso natin. So dito tayo sa bandang likod na naman kasi dito lang tayo sa bahay mga tiyay. Daming dahon ng aking malunggay Ito gusto kong linisin to pero parang di ko kaya yung isa.
Yan, oh. Sayang yung ubin ko dyan. Nabasag kasi. So ngayon, dito, nag-umpisa na akong magbunot dito ng mga damo dito mga tiay, pero hindi pa natapos-tapos. Kasi sa dami pa namang gawin natin dito sa bahay. Minsan, yung ibang mga gusto natin gawin, hindi kaagad gawa natin dahil ano tayo. Tingnan nyo yung mga aso namin, oh. Dito. Diyan lang sila. Kaya, dadami yung mga trabaho ko. Kasi palagi tayo naglilinis sa kanilang mga kinalalagyan. Tinignan ko kanina yung si Luca dahil kilkil ng kilkil mga tiya yung ganyan silang dalawa. Oh. Pero wala naman akong nakitang mga ano. Ewan ko bakit ganyan yung mga aso. Or habit din nila yun. So, hello once again mga tiyaying. Tapos na po tayo nagwalis-walis dito mga tiyay. Pero ito lang oh, ito lang ang problema. Hindi pa dito hindi pa na simento. So dito tayo sa itong gilid ng kabilang ng sasakyan natin. Hindi pa to na linis mga tiyo. Hindi pa to nalinis kasi kanina yung nag-ano na yung washing machine, saka ko na lang nilinis yung sa kabila. Bukas naman sa kabila mga tiyo kasi nakakapagod na ito. Lagyan natin ito. Ayan. Diba? Maigi nang unahan natin to si para itapon na natin to. Itapon natin dito. Meron tayong tapunan dito. So, dyan lang muna yan. Saka na lang natin yan sunugin pag malakas na ang init. Ano yun, hindi pa masyado malakas ang init. Hayaan lang muna natin yan dyan. So, ayan oh. Dipros muna tayo ng ulamer natin. Magluto tayo ng ulam mamaya. Lutuan natin yung ating estudyante mga tiyaying. Pala. So, ayan mga tiyay. Dito tayo mamimili kung alin dito ang ating lutuin. Ito lang sigurong baboy. Ito lang pork bones. Pero madaming niyan. Madaming laman pa ang Ito. So dito lang. Ito lang yung natin. Hindi pa nahugasan. Kinain ni ni Walter. So dito natin ito ilagay para lutuin natin. Ganyan lang kadami oh. Ang tatlo lang naman kami dito. So ganyan lang kadami. Tipid-tipid tayo mga tiyaying. Para para makasave tayo ba. Magbunot naman pala ako ng damo. Mintras tanto na hindi pa na-defrost yun. Mga 5 PM, 5:30, magpakain ako sa mga aso ko para makaano sila mga tiyay, maipalabas ko sila dito ba. Para hindi sila magdumi. Ay, nako. Namimiss ko ng mga bulaklak ng bundilya dito. Yung orange. Pati dito banda wala na silang mga hindi na nagbo-bloom maliban lang sa gumamila. Yan mga tiyaying. Akyat na naman. Akyat baba, ganyan ang natin mga tiyaying. Ang ating roll dito sa bahay. Akyat din bababa na naman.
Oh, grabe na ang pawis ni Tiyaying. Maliban sa madami akong ginagawang trabaho. Maano mga Tiyaying, mainit. Yung init na, hindi ibig sabihin ba na mainit na maano ang tawag niyan, yung init ng araw ba? Masakit yung init ng araw, hindi. Ang ibig ko sabihin na mainit mga tiya, yung wala namang araw, pero yung yung tawag niyan yung ating environment, walang hangin. Ang mga ang mga dahon ng tika muna. Meron. Tayo. Punas ba ang tawag niyan? Dito tayo sa terrace. Puntahan natin ang ating terrace mga tayo. Pero maano pa rin. Malapit na mag alas 5 pero maano ang init. Nakaano na nga ako mga tayo. Yung buhok ko. Tinalian ko na nga kahit na napakaliit ng buhok natin dito sa likod. Yan pakita ko ha. Yung mga wala talagang hangin very still. Walang hangin kaya mainit sa pakiramdam natin. Grabe ang bunga ng ng rambutan natin. Wala talagang may dalawang dove doon magkasintahan. Hindi ko pa na-arrange ito na maigi mga tiyay. Pero sa palagay ko kailangan kong pumasok doon sa kwarto para mahimasmasan yung init na naramdaman ko mga tiyay. Lalong-lalo na dito sa kwartong ito napakainit dito nga kwarto Walang aircon kasi. Pero dito mayroong aircon mga tiyay malamig dito pero yung bed ko hindi ko pa na hindi ko pa na palitan ng bedding. Mamaya na lang yan mga tiyaying. Kasi minsan lang ako umakyat dito. Lang muna ako dito mga tiyay. Ayan yung mga palitan ko pa yan ng pillowcase. Pillowcases yung ating mga unan. At kahit napagod mga tiyay, smile pa rin tayo. Kasi nahihiya naman ako sa inyo ba na ipakita natin na talaga yung kapaguran sa ating mga mukha ay kaya pala hindi masyado malamig. Open pala to dito. Si Remrem kasi pag dito maggamit ng banyo, banyo na ligo sa kanina. I-open niya tong mga bintana tapos alam naman niya na naka-on yung air condition dito. So, yung mga paa ko mga tiy, parang na talaga. So, yun mga tiyay. Tiis-tiis lang muna tayo sa init. Pero ako mga tiyay. Dito ako umupo sa, medyo nakaharap ako sa aircon ba. Para, talaga, ma-relieve yung sobrang init na nafe-feel ko. Malapit na mag 5 PM tingnan ko. 4:56 pag 5:20 magpakain ako ng mga aso natin para wala na akong iisipin pang may ilabas pa akong mga aso. So pwede na ako magtambay dito sa loob ng bahay doon sa kusina kasi magluto tayo ng ulam ng ating estudyante mga tiyaying. Hindi naman ako fan sa mga pakarni mga tiyay pero lutuan ko si Ziki ng karni kasi hindi yan nagbaon. Pira lang yung dala niya para pang lunch tsaka allowance. So, lang, pag uwi niya ng gabi, dito sa bahay panghapunan na niya,
saka ko na lang siya i-prepare ng pagkain. So yun mga tiyaying, ganito pala yung pakiramdam ng isang kuan mga tiyaying, yung katulong. Pero mas maigi na ako kasi hawak ko lang yung oras ko. Pag gusto ko umupo, makaupo ako. Pero yung mga talaga mga katulong natin mga tiyaying or yung mga kababayan natin sa ibang bansa, hindi yan siguro sila basta-basta makaupo at saka makahiga man lang sa break time nila. Mga ganon siguro ang mga kuha nila mga tiyaying. Kasi naranasan ko din yung ganon. Naka-abroad din ako sa Singapore noon. Mga 33 years old o 31 years old ata ako or 33. Tatlo kaming Pilipina at isang Indian boy ang sa isang bahay dahil may-ari ng McDonald's sa Singapore yung amo namin. Grabe ang standard ng kanilang pamumuhay. Pero hindi ko natapos yung yung kontrata ko sa kanila. Kasi ang trabaho ko doon ay chef cook ako ng mga bata, yung 3 bata. And then after 2 years ng chef cook namin, yung sa mga adult, umuwi ng Pilipinas, ako ang ipalit. And then ayaw ko mga tiyaying kasi yung standard nila ay napakataas. So, hindi pa naman ako masyado mahilig magluto. So, sinabi ko na lang sa kanila yung ko talaga na i-end up ko na lang yung work ko kaysa magtrabaho ako na hindi sila ma-satisfy sa performance, kasi alam ko namang hindi talaga. Kasi pag magluto kami ng 4 na putahe sa isang hapunan lang, 9 AM pa lang yan, prepare na namin yan. Tapos, kung hindi nila magustuhan yung niluto namin, ng chef cook namin sa adult, iwanan talaga nila yan. So, iyak yung kasamahan ko kasi ilang oras pinapaguran yung mga pagluto, pag-prepare namin. Pagkatapos, ganyan lang ang mangyari. Napaka-insulto para sa atin, pero sa kanila wala yun. Hindi yun insulto para sa kanila kasi sanay na talaga silang kakain sa labas or kung saan sila ang kami lang, emotional lang kami mga tiyaying. So, yun. Mga lang siguro ako noon, mga 1 year lang ako. Or hindi nakaabot ng 1 year. Yung minsan mga tiyaying, gusto kong makipagtsikahan sa aking mga kapitbahay. Pero ang problema ko lang, hindi nila ako mga tiyaying, hindi din ako mahilig mamasyal-pasyal sa mga ibang mga bahay. Dito lang talaga ako sa amin. And then, napaka pa ng bakod ng bahay. Yung hindi nga ako makita kung anong ginagawa ko sa bakuran. Ganyan mga tiyaying. Super taas ng aming mga bakod dito. Kaya sabi ng kapitbahay ko, si Pingping, sabi ni Pingping, sana daw pang tawag niyan tanggalin yung mga 4 na pababaan yung aming bakod din, ay grills na lang daw yung para magkita-kita daw kami. Kasi hindi naman din sila pwedeng pasok kaagad sa bahay, may mga aso at saka naka-close palagi yung gate. So yan ang problema sa mga bahay na talaga ang bakod. Parang wala tayong kapitbahay. Parang wala tayong friend na mga kapitbahay mga tiyay. Hindi tayo makapag sa kanila, halubilo or usap-usap sa kanila na kung wala tayong mga ginagawa ba.
kahit na noon nandito pa si Nining, yung may ano pa ako dito, katulong. Ganyan. Hindi talaga ako mahilig magpasyal-pasyal sa mga kapitbahay namin. Inilagay ko na lang yung phone, ang camera ko dyan kasi parang ano masakit yung kamay ko mga tiyaying gusto kong ano ganun kasi yun nga nagbunot ba yung tawag niyan yung ano ba tawag ng basok ba ng guna sa ano sa ating dyan banda. Hindi naman malaki yung inanuhan ko mga tiyay, maliit lang na portion kasi wala namang hindi naman ibig sabihin na porkit ano tayo dito sa bahay magpatay-patay tayo sa trabaho hindi ganun. So yun mga tiyay, kita ko sa inyo ang ating on ha. Once again, ganito palagi ang ating ano, kasi bumalik na ako ditong mamasyal-pasyal dito sa terrace natin at ipakita yung ano natin, yung kapaligiran natin mga tiyaying na puno ng mga green. Pero iba lang dito kasi may lubi, may mangga, may puno ng mangga, may puno ng rambutan, may puno ng mga ano bang tawag niya na? Tambis yun sa amin, ewan ko sa Tagalog. May mga puno ng kapayas, puno ng malunggay kasi ganyan tayo mga Pilipino mga tiyay, may mais. Ang ating lupa mga tiyaying kailangan natin na maano talaga mapakinabangan yung kuan ba yung lupa natin, taniman natin ng mga root crops or mga kung ano-ano mga puno mga tiyaying. Ganyan tayo, may avocado tayo, may mga guyabano. Ganyan ang ating kuan, may durian. Ganyan tayo mga Pilipino, pero sa naranasan ko rin doon sa Japan, yung mga park, yung mga kakahuyan na pinuntahan ko, hindi talaga ako nakakita ni isang puno doon ng mangga. Siguro hindi ko lang napuntahan yung mga mga lugar na mayroon ganon, pero sabi ni Bim, yung anak ko, mayroon talagang farm talaga para sa mga fruits ganon. So arrange sila doon, hindi gaya dito sa atin na kung nabili mo itong lupa, walang pakialam yung mga kapitbahay kung anong itanim natin diyan sa mga sa mga boundaries, sa mga basta mga ganon ating mga prinsipyo dito. So practical tayo mga tiyaying, gusto natin na yung mga lugar natin, yung lupa natin ay punuin natin ng mapakinabangan nating mga pananim.